Okay. Ang laki ng susi. Fresh na fresh from Laguna. Trops! Hello! Yung amoy ng brand new, sarap. Alright, eto na, matutupad na yung aking pinakapangarap na sasakyan na magagamit natin sa pagka-camping. At ngayon, nandito tayo sa Caloocan. Ayan, dito sa Suzuki Caloocan branch. Dito natin i-release yung ating unit. So tara, tignan natin. At merong tumulong sa atin na agent. So tara, hanapin natin siya ngayon. So buti na lang, dito tayo nakapag-release kasi malapit. Hello po. Ayun, ito yung mga display nila dito. So, ito yung espresso. Ayan, good for daily. Then, ito naman yung isa nilang demo unit na Jimny 3 doors. Ah, sige po. Sige po. Thank you po. Apo, sige po. Ayun, thank you. Sir, may sticker ka. Sir, oh. Ayun, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you rin. Sir! Siya nga pala, Sir Mike, from Marilao pa siya. Hello po. Si Sir Mike ang dahilan kung bakit nakapag-release tayo ng maaga. Kasi dapat 1 month yan eh. Opo. Kasi naghahanap ako nung kulay ivory. Ivory po, ivory black. Eh, mahirap maghanap dahil laging nauubusan yata yun, Sir. Sir, mabenta kasi yung kulay na yun eh. Oh. So, nasan ba yung unit natin, Sir? Nandito na po sa likod. Pwede nating tingnan? Kinakawash po, opo. Ah, kinakarosh na? Opo. Ah, okay. So, ano ba yung first step pagka kukuha ng babran yung sasakyan dito sa Suzuki? Pagka po sir, depende po kasi kung financing or cash. Pagka po financing, mag-fill up lang po muna tayo ng application. Tapos from there, titingnan po natin yung magiging requirements mo. Tapos papa-approve na po natin sa bank. Oo, kapag installment. Apo. Pero pag cash, para ka lang bumili ng ordinaryong sasakyan, ganun. Ano lang yun sir, ID lang kailangan. Ah, ID lang. At saka syempre, pera. So tayo naman, anong documents ang aasikasuhin natin ngayon, Sir? Yung chattel mortgage po, ano pa ba, yung mga invoice, DR, yun lang po yung pipirma natin. Ah, o sakto, nag-open account ako sa East West Bank. Oo, so pwede nating tingnan ngayon. So, tara Sir, upo na muna tayo sa... Oh, saan ba tayo pwede magpwesto? Pwede tayo dito boss. Ah, sige, doon na lang tayo. Ngayon sir, kailangan ko po yung mga IDs nyo po. Okay. Deposit slip. Kinakarwas na daw yung sasakyan natin. Pwede kaya mag-request ng kulay ng tint dito, Sir? Pwede naman boss, pero actually nakatip na po siya. Ah, nakatint ka agad? Opo. Ah, okay. Ano ba sir yung preferred mo na? Hindi, yung light lang na tint muna. Ayun po, tama-tama light lang po. Tara, habang hinihintay natin si Sir Mike, tignan muna natin yung mga ibang units ng Suzuki. Ito yung espresso. So, kung gusto mo ng pang daily, tapos hindi ka nahihirapan sa parking, di ba? Infotainment system niya, ayan, no? Pero bilog yung shape ng design nito, no? Tapos kamukha din sa Jimny, may paikot din siya, tapos bilog-bilog siyang ganyan. Ah! Automatic pala siya! Galing! Automatic pala to. Akala ko manual lang kasi parang kahawig siya nung ibang unit na maliit na sasakyan. So wala siyang automatic. So maganda pala to kung ganun, no? For lang, pang daily. Ito naman yung van nila. Sakto lang yung laki. So kung gusto mo ng pang family, okay din to. Medyo pwede rin siya sa negosyo. Tatanggalin mo lang yung mga upuan. Tara, pasukin natin. Yung lapad. Tsaka open na open siya dito. So ang seat niya is 8. Pati yung driver, no? Manual siya. Bilog-bilog din yung mga ikutan nila dito eh, no? Ito naman yung infotainment system. May airbag. Tapos ang taas ng roof, no? Basic lang, pati yung pintuan, no? Plain lang. Ito medyo hawig sa L300, no? Meron din silang ganito. So for delivery purpose, lalo na square yung sa likod niya. Ayun, no? Square yung likod. Mukhang L300 talaga. Oh, yan. Pahaba din yung upuan. So daming masasakay dito eh, no? Ito XL7. Isa sa latest na sasakyan ng Suzuki. Alam mo naman, medyo mataas ang gasolina ngayon. So kailangan natin hybrid para mas tipid kapag bumabiyahe. Ito, mas premium yung loob nito. Ito, meron pa siyang design na ganyan, parang wood. Then, makinang siya, infotainment system, manibela niya, oh. So, sa mga 2026 model, ay ganito na yung itsura ng manibela. Meron na siyang pindutan dito para sa phone. Then, medyo hawig siya sa manibela ng Jimny. Tapos, bilog-bilog din yung sa instrument panel. Push start button na siya. So, ang dami. Kumbaga, kompleto na sa features. Yung importante lang. Tapos, ang dami niyang upuan sa likod. Oh. Ito yung Jimny na bago. Makikita mo kaagad dito na 2026 model siya kasi meron siyang radar dito. Pagkatapos, meron siyang sensor dito sa may windshield. Yan, para yan sa ADAS yata ang tawag dito, autonomous
driving assistant yata yun. So, ang nagustuhan ko sa Jimny, very classic and maxi yung style niya. Mukha talaga siyang pang off-road, tapos maliit lang siya. Kung soloista ka kagaya ko, yung Jimny ang pinaka the best. Yun nga lang, siyempre kung matangkad ka, yun, lagpas pa yung ulo mo sa bubong ng Jimny. Pero solid yung pangilalim nito. Then ito naman yung likod niya. Meron siyang reserbang gulong dito at ang pagbukas dito pa side no. So kailangan kapag maglalagay ka ng awning, kailangan 270 degrees para kapag binuksan mo yung pinto, meron ka pa rin bubong dito. Hindi mo babasahin dito. Tsaka pagkuha mo ng gamit, hindi ka maulanan at hindi ka maiinitan. So pag tinumba mo yung dalawang sandalan ng upuan, magiging lagayan siya. So yan, meron pa siyang design para hindi masyado dumulas yung mga gamit. Ang laki rin para sa camper, so kasyang-kasya yung mga gamit mo kapag nagka-camping no. Okay din, dahil pwede mo rin lagyan ng parang maliit na table to, then dito sa bintana pwede mo lagyan ng mga grills para maisabit mo yung mga bag. Galing no. Pwede ring matulog sa loob ng Jimny no. Meron pa siyang saksakan pala dito Ayan. Yun ang pinaka-exciting part. Okay, pag pasok mo dito sa loob ng Jimny, makikita mo sobrang basic lang ng interior niya, no? Pero functional kasi tingnan mo dito, meron siyang hawakan. So pagka nag-off-roading ka, di ba dito ka kakapit kapag ka umuuga-uga yung sasakyan. Then meron din siya dyan sa taas. Ito yung handle niya dyan. Then, pagdating naman sa safety features, yun nga, meron siyang ADAS, then meron siyang radar, meron din siyang SRS airbag, dalawa sa harapan, and based sa nakikita ko, no, meron din siya dito, oh. Meron din nakabakat dito sa side ng airbag, so meron din siya dyan. Then, dito sa kanyang upuan, may SRS airbag, di ba? So, yun yung maganda sa 2026 model. Then, mas malaki na yung infotainment system. Then, pagdating naman dito, may cruise control. Yun nga, may radar siya, yung adaptive cruise control. Then, kagaya sa mga Suzuki cars, is meron na rin siya ditong button. Dati kasi wala. Tapos yun, basic lang yung mga controls. Ito, bilog-bilog lang. Meron siyang LCD screen dito. So, pag uwi natin mamaya sa bahay, ma-check natin. Taas pala ng ceiling nito. Pag sinara mo yung pinto, hindi mo naman pakiramdam na masikip siya no? Okay naman pala. Para sa aking solista, then meron ng buttons para matupi yung mga side mirror. Tapos may parking sensor siya, then lane keeping assist, ganon. Yung adjustment ng headlight, then yung off para sa kanyang radar, no? Ang galing, ang dami ko pang i-review dito. Mamaya pagka nirelease na natin yung unit natin. Nakaka-miss lang kasi, di ba? Nakakapag-release na tayo finally ng sarili nating sasakyan na pang-camping. Yun. Thank you, sir. Sige, sir. Anong kulang, sir? Wala lang, boss. Ikaw lang po. Pirma lang, sir. Sige. Congrats po Ay, thank you, sir. Finally. Boss, Apo. thank you. Friend kayo ng kapatid ko. Ay, ganun po ba? Baka matawa. 1, 2, 3. Ikaw din? Thank you po. Sino po kapatid niyo, ma'am? Ay, di ba nakapollow? Nakapalo. Okay. Thank you po, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you po. Thank you po. Salamat, sir. Apo. Congrats po. Ay, thank you po. After kong magpirma kasama ni Sir Mike, ngayon pupunta na tayo sa cashier para magbayad. So, tara. Yung cashier nila dito located sa likod. Hello. Kaling, dito pala yung working area nila, oh. Ang dami palang tao dito. Sticker. Oh. Thank you, sir, Oops, nabawasan yata. Nalaglag 1,000 po. Ayan, binibilang nila ngayon yung payment natin. Ayun, pipirmahan naman natin to. Sana all vlogger. Follow nyo po rin. Ito okay na po to. Ay, ayun, okay na yun. Ito sa kanila na. Okay, sa akin to. Sa tingin mo, sir, yun ba yung akin? Yan yun. Ay, ito yung unit natin, guys. So, anong gagawin yun dyan? Naka-standby lang siya? Apo, bali, Yun na yun, oh. PPDI pa siya. Okay. Nice. Hello po. Malinis na, oh. Nice two-tone. Yun, balik ulit tayo kay Sir Mike. Ito na yung resibo, Sir Mike. Sa akin ba to? Yes, sir. Thank you. Okay. Ito yung brochure ng Jimny. Yung latest, So, nandiyan yung mga update niya. Sa price, Sir Mike, nagdagdag din yung price? Before po, ang price na lang is 1,360,000. Ay, tama ba? Yung unang-unang model, 1.330. 1,330,000. Ngayon po, 1,365,000 na siya. Okay. Konting difference lang po sa price pero malaki yung naging binago sa features niya. Which is mas sulit. Opo, katulad po nung adaptive cruise control, yung waving alert, mga ganun po. Changing lane. Pag may kumakaway, may mag-aalala. Hindi po, yung sa sasakyan po. Pag Ay, pag Opo. Sir, kumusta yung unit natin? Okay na sir, for release na siya. Chine-check na lang ng PDA natin. Tapos okay na, good to go na.
Pero alam mo, swerte yung pag-reels natin sa akin ngayon kasi Ulan, boss. na-blessing. Alam mo, basa oh. Ngayon, yan sir, ano yan? Ito boss, bigay ko lang sa iyo yung warranty booklet. Ayan po. Every time po na magpapaservice ka, kailangan po dala mo to. Kasi po, ire-record po nung service dito yung mga PMS mo. Ang first PMS natin boss, yung first 1,000 kilometers or yung first month, whichever comes first. Diba, isang buwan na wala pang 1,000 kilometers, kailangan mo pa rin siyang dalhin sa, sa kasa para mag-PMS. Tapos po, sunod po noon yung 5,000, tapos hanggang 10,000 kilometers. Yung free po yung labor. Oh, free labor. Babayaran lang yung langis, ganyan. Apo, langis, tsaka po oil filter. Ito naman po yung booklet ng infotainment. Ito po yung booklet ng owner's manual. Oh, ang kapal. Ang dami niyan. Then after this, ano na pong next step natin? Bababa na tayo sir para i-demo ko naman sa inyo yung unit. Okay, yun ang nakaka-excite. Tara. Okay, Sir Mike, tara. Boss. Pupuntahan na natin yung ating jeep. Tapos, Sir Mike, pwede ba akong humingi ng brochure? Ayan, sa akin Sir, na lang. ito, sa inyo sige, po yan. Para may Opo. remembrance ako. Tara. Ay sir, yung finance namin. Ay, hello po. Siya yung pamirma. Opo. Ay, yun. Thank you. Yes, ma'am. Taga na ko rin ko po. Saan po ako sa Domingo? Santo Domingo. Ano may circle? Hello po. Opo. Oh, nang dahil kay ma'am, na-release natin yung sasakyan. Yun. Thank you po, ma'am. Bilis ng process dito. Opo. Grabe. Thank you po. Oh, dito sa Caloocan, Astig. Ito po. Thank you po. Bago linis pa naman, tas naulan na. Oo nga, boss. Hindi, okay lang yun. Blessing. Kakakarwash lang kanina. Oo nga. Ay, na pala. Oh, yun na. Ayun na, may ribbon siya. Tingnan nyo, guys. Tuton. Ganda ng kulay. Nice. Ganda. Pang camping talaga. Oh, nice one. Bali boss, ang coding niya ngayon ay Thursday. Coding pala to ngayon. Oh, dahil ano 7. siya na, oh. Opo. Trops! Hello! Dahil pala nating followers doon, oh. Ito. Oh. Ay, thank you, sir. Oh. Thank you po. Thank you. Diretso dikit. Ang dami. Thank you. Thank you. Sir, oh. Titingin si sir, eh. Yan. Thank you po. Okay, Isa boss, naka-setup na. Sino? Ay, oh, yan. 5 door naman yun. 5 door. Naka-setup na siya, no? Meron siyang awning. Okay. So itong atin, from zero, Yes, doon boss. natin siya isi-set up. So yun ang maganda. Opo. Ito ay direct from planta to eh. Opo. Kasi ni-request lang namin guys na bigyan kami ng isang unit. Kakarating lang, fresh na fresh po ito, galing ng SPH. Suzuki Suzuki Philippines Sa po. Laguna. Laguna po. Okay. Nice, di ba? Pero dapat ito ay darating bukas. Bukas po, Pero buti nagawa ng paraan. Opo, mababait naman yung mga nasa taas, kaya pinarush po nila. Talaga. Buti naman. Ayun o. Fresh na fresh from Laguna. Tsaka nakatint na kaagad siya, no? So paano, Sir Mark? I-demo mo muna. Opo, demo sige, natin. Tara, pasok tayo sa Pasok po kayo sa loob. Ayun sila. Ito sir yung natin, ibang freebies. Ito po yung basic tools. Yes. Ito po yung pambasag ng bintana. Dito po yung ating early warning device. Yan. So nag-a-alarm lang talaga siya, no, Sir Mike, pagka naka-open yung mga doors, Opo, no? pagka po naka-open yung doors at saka po nakakabit na rin po yung seat cover, Okay. matting. Ayan po. Ito yung susi, oh. Pag hinugot pala yung susi, siya tutunog. Ayan, oh. Yung susi pala niya is the remote din. Lock and unlock. Ang gagawin natin, i-start ko na ba, Sir Mike? Pwede mo na po start, boss. Okay. So brake lang, and then Brake po, tapos make sure na naka-park. Then start. Umaandar na nun? Opo. Ay, ang tahimik. Okay na, boss. Then aircon natin, paano, Sir Mike? Ito, boss. On yan. Ayan po. Pwede mo siyang i-automatic. Yan. Yun. Ayan po. Yun. Ayan po. Galing, oh, LCD talaga siya, guys, oh. Ayan, oh. Aircon natin, sir, naka-auto climate naman po yan. Okay. Kung mag-a-adjust po siya kusa kung pagka pinindot mo yung automatic. Ayan, sir. Yung four-wheel drive natin, sir. So ngayon, sir, naka 2-high. Naka two-wheel drive siya. Opo, 2-high. Para ma-ship mo siya sa 4x4, kailangan po siyang ibaba. Ganyan. Yan, 4x4 niya. Malalaman mo, sir, naka 4x4 na siya kasi meron siyang indicator dito. Yun. Yun. Oh, ito. Yan. So 4x4 siya, naka 4 high siya ngayon. Opo. Pagka po naka two-wheel siya, mawawala yan. Ang bango.
Tsaka iba yung feeling, oh. Talagang sarap pagkabago talaga, oh. Iba yung amoy, sir, ng ng brand new. Tsaka ang luwang pa rin pala, Sir Mike, no? Opo, maganda po ang legroom nito kahit na 3 doors Taas lang ng siya. bubong, oh. May Tapos sir, yung airbags ito, naka 6 airbags naman po 2-6. tayo. Meron po siyang curtain dito. Meron po diyan, tapos Okay. dito po. And then, may break-in period ba to, Sir Mike? Ang braking period, boss, siguro wag ka lang munang, pwede kang mag 100 kilometers, pero wag naman po yung babad. Okay. As much as possible po hanggang 80 kilometers. Yun po. Kailan matatapos yung break-in period niya, Sir? Hanggang 5,000 kilometers po. 5,000? Opo. Okay. Kailangan ipang camping muna. Oo, kampi mo muna to. Oo, boss. dapat para mag-break-in, no, guys? So, itong tint is libre na, Sir Opo, Mike? kasama Okay. po yung team. Then, after this, pwede na natin iuwi? Pwede na, boss. Oh, Pwede na po nating ipang-camp to. pwede. Angas, ang cute, ang liit niya. Para ako Toyota Land Cruiser, Cruiser na na- FJ ba yun? FJ? Opo, FJ. So, Sir Mike, okay na? Okay na, boss. Picturean na. Sure na. 1, 2. One more. 1, 2. 1, 2. One more. 1, 2. 1, 2. Okay. Thank you, sir. Yan ang pinakamalupit. Ang laki ng susi. Sir, bali sir, ito po yung dapat na nasa sasakyan habang wala yung ORCR natin. Okay, sir. Ito po yung DR, invoice, at saka po yung CSR. Okay. Ilang araw yung validity nito, sir, para mabiyahe? 1 week po. Okay. 1 week 1 week. naman pala. So, 1 week. pwede pa natin gamitin. Tapos sir, yung ORCR natin, 3 weeks po. Meron na 3 yun. weeks. Okay. Kasama na yung plate number doon. Opo, kasama na yung plate yun number, ang kasabay malupit. na. So, ngayon, i-drive na natin pauwi yung ating bagong sasakyan. Nice. Yes sir, congrats sir. Thank you po. Thank you po. By the way, sa mga gusto nga palang kumuha ng unit, hindi lang Jimny, Opo. dito sa Suzuki, tawagin nyo lang po si Sir Mike. Sir Mike, Opo, pwede nyo sabihin sa kung mga- paano kayo kukontakin. Opo, yung sa mga gusto po magkaroon ng Suzuki na sasakyan, especially po Jimny, kontakin nyo lang po ako sa number na 0968-208-8960. Ang dealer po natin ay sa Suzuki Marilao. Ang main po natin dito po sa Suzuki Caloocan. Guys, 4 po kasi yung sales agent na nakausap ko. Si Sir Mike ang pinakamabilis magpa-approve sa bank tsaka sa pagkuha ng unit. Opo. So, kaya siya po yung naging agent po natin ngayon. Kaya ako na po yung talagang nakakapagpatunay na legit po talaga, Sir Mike. At alam nyo ba, na 17 years na po siya sa Suzuki. Opo. Ganun siya kalupit. So, Sir Mike, maraming salamat Thank po. you sir. Salamat din po At, salamat din po sa pagtitiwala sa akin. Oo naman, Sir Mike. The best ka, Sir Mike. So yun, i-drive na natin pauwi yung ating bagong sasakyan. Alright. Okay, so ito na yung ating susi, 2. So bago natin makalimutan, tanggalin muna natin tong plastic. Ayan. Yan. Then, etong sa pintuan. Ilalagay ito para hindi magasigas sa parking. Yan. Yun, oh. Tapos aircon. Yan. Then, seatbelt tayo. So, dahil matic siya, guys, madali lang siyang gamitin. Tapos, may indicator dito kung drive siya. Yun, oh. Ang tahimik. Tapos, adjust lang natin yung side mirror. Tsaka, hindi naman mabigat yung manibela niya. Sa bagay, all stock eh. Pero pagka nag-upgrade na tayo ng gulong, medyo bibigat siya, ano. So, yun, oh. Wow! Parang laruan! Nice! Ganda na tunog ng signal light indicator niya. Ang simple lang niya, no. Nice. Yun, ang dali lang i-control nung temperature niya. Meron pala siyang LCD screen dito. Malalaman mo dyan kung anong temperature mo siya sinet. Then, yung adjustment ng blower dito, no? Then, yung adjustment nito, not sure kung saan. So, ang dami niya pang features na hindi ko alam, hindi ko nakalkal. Tapos yung TFT display, hindi ko pa siya alam galawin, no? Pero kahit na makipot yung sasakyan, mataas naman sa pakiramdam. So, mataas kasi yung ground clearance nito pagdating sa baha, tsaka light off-roading, okay siya. As is stock ha, mas lalong mafe-feel mo yung height kapag nilip natin to. So, ngayon pa lang kasi nakabili na ako ng mga parts para sa Jimny. Pero kahit na nandyan na yung mga parts na
i-install natin sa kanya para sa pagka-camp is gagamitin pa rin natin to sa camping ng all stock para makita natin kung ano yung kulang pa, para alam din natin kung ano yung dapat nating i-upgrade sa kanya. Sa ngayon, abang ginagamit ko siya, medyo nararamdaman mo yung ma-body roll siya, no? Pero dahil malambot yung suspension, kaya ganun. Tapos ang tahimik niya. So ito nga pala ay 4 gears, no? Tapos malalaman mo naman dito kung naka 4x4 ka, so hindi mo siya makakalimutan itong cambio na to kasi hindi siya dipindot eh. So hindi mo alam kung nakakambyo siya or nakaposition siya as too high. Tapos ito yung sinasabi ko, yung indicator niya dito sa harapan, hindi siya orange, white na siya. Kasi yung previous model, orange siya kagaya nito. Tapos itong infotainment screen niya, touch screen, is mas malaki. So mas slick yung design. Tapos nandito yung mga buttons niya. Tapos pag in-on mo yung ilaw, iilaw din yung mga pindutan niya sa ilalim para makita mo sa gabi. Sa kalsada naman dito sa EDSA, medyo malubak yung semento. Pero dito sa Jimny, malambot yung suspension, komportable siya. Siguro dahil mataas na lang yung bubong, kaya nararamdaman natin yung body roll, no? Pero dahil merong safety feature yung Jimny, kaya okay lang. Magbabago lang siguro yung driving natin, yung nararamdaman habang nagda-drive kapag sinetap na natin. Kaya gusto kong gamitin siya na stock muna para may comparison sa pure stock tsaka sa minodify natin. Tsaka para makita rin natin kung nag-improve ba, no, from stock. Yun, no, ang lambot ng manibela, ang gaan lang niya, oh. Tsaka yung amoy ng brand new, ang sarap. Yun, oh. Dama mo yung pag ganun, di ba? Andito ako ngayon sa expressway sa may toll gate. Try kong magpalagay ng RFID ngayon. Ayun, nagtanong ako doon sa maliit nilang booth. So kahit na kakukuha lang sa kasa yung sasakyan na brand new, no, wala pa siyang ORCR, pwede nang magpa-RFID. Yung invoice lang ang ipapakita mo, tapos pipicturean lang yung temporary plate number. Ito yung invoice. At ang maganda sa Jimny, kahit na disusi siya, meron siyang central lock system. So lock mo lang ng ganyan. Yun, nag-lock na siya. So wala siyang tunog, no? Dati tut gumagano'n pa, no? Kaya lalagyan na ni Sir. Sir yung naglagay ng sticker sa motor ko, eh, oh. Si Sir, Suzuki na si Sir, eh. Sir, baka mauntog ka lang, ha, dito. Yan, tingnan mo. Yan, oh. Oh, buti na lang, wala pang tint. Oh. Activated na sila. Okay. Alright. Okay na, sir. Thank you, Sir. Next time ulit. Yun, di ba? Angas. Ilan sila? Apat lang po. 1, 2, 3, 4. Thank you, sir. Ay, hello, Sir. Sir, oh, sticker, Sir. Thank you po. Thank you po. Nakikita kita sa sa Facebook eh. Ay, opo, active po tayo doon. Thank you, Sir, ha. So, yun. Lupit, di ba? Meron siyang intro sound pa, oh. Ang galing. So, dito muna i-control yan sa manibela. So, yung sound niya, may konting bass naman. Tapos, buti meron na siya kaagad na seat cover na ganito. Bala ko pa naman lagyan din kasi madudumihan kapag nagka-camping na dahil buha-buhangin lupa. Ganun. So, malalaman mong ma-body roll talaga ang sasakyan kasi kahit na hindi pa umaandar, ganunin mo lang. Ayun, oh, umuuga yung sasakyan. 'Di ba? Yung mga ibang babaeng nagda-drive nakaganon. Kaya ayun, mukhang mapapaganyan din sila ngayon kasi yung hood dahil di mo nakikita yung daan. Pero dahil brand new yung unit, ang gaan sa pakiramdam i-drive nito. Basic, kumbaga. Mukha lang malaki pag nasa loob ka. Ayun, may RFID ka agad tayo. Hindi ako makapaniwala, sinubukan ko lang talaga tsaka magpa 5 PM na buti na lang open pa sila. Sa bilis naman, okay naman ako sa takbo ng jeepney. Kung loaded naman ako, kahit hanggang 100 lang yung takbo since 100 lang naman yung max speed dito sa expressway. Tsaka ang nagustuhan ko lang, meron siyang cruise control with adaptive cruise control. So, kapag sinet mo siya ng halimbawa, ang speed mo ay ganito lang, tapos pinindot mo tong cruise control, automatic na siya na halimbawa, 71 kilometers yung takbo mo. May maintain niya yun. Tapos pagka yung sasakyan sa harapan mo is medyo bumagal at bumaba yung speed niya sa 71, siya rin ay mag-a-adjust kung ilan yung speed nung nasa harapan mo. So kahit na hindi ka na laging naapak sa preno para ma-maintain mo yung speed yung dalawa or yung distance ninyong dalawa, siya na mismo automatically gagawin niya yon. Basta ang maximum kung ilan lang yung sinet mo, which is 71 kilometers per hour. Tapos, wawarningan ka niya kapag lumalagpas ka sa linya. Mag-vibrate to, tapos pipigilan niya yung paglabas mo sa linya. Unless magsisignal light ka at lalabas ka sa kanan or kaliwa. Galing, no? Pagka ninaantok ka, meron din siyang warning. So, sobrang high-tech na rin para sa akin kung pang-camping vehicle itong dinadala natin ngayon. So, yung mga features na meron siya, pang high-end na rin, no? Tulad niyan, wala na akong inaalala, automatic siya.
So, yung distance mini-maintain niya. Kaya dagdag safety feature na rin sa driver. Tulad niyan, nag-brake yung harap, bumabagal yung speed ko, ayan, papunta siya sa 60. Then pag nawala yung nasa harapan ko, aarangkada siya ng medyo malakas kapag wala na, kapag open na, ibabalik niya sa 71. Galing. Tapos, pansin na pansin talaga yung bubong. Ang taas. Kaya akala mo ang luwang sa loob. Tapos yung side mirror, pa-square din siya. Kaya akala mo ang hawak mong sasakyan ngayon is Jeep Wrangler. Tapos ito pang pillars niya, patayo, no? Sa kotse kasi pa ganyan eh. Tapos yung salamin, pa-diretso. Lahat nagko-complement doon sa kabuuang design niya. Kasi square yung dito, rectangle yung dito, bilog, tapos bilog din yung controls dito, and then yung aircon doon. Basta ang ganda. So, sakto siya pang solo traveler or with companion or yung halimbawa mag-asawa, jowa, pwede siya. Tapos kung babae naman ang magdadrive, maninibago ka lang sa height kung nasanay ka sa kotse. Dito kasi parang ang laki niya na dinadrive, no? Tapos kung 2026 kagaya nito yung kukunin mo, relax siyang i-drive kasi tinutulungan ka na ng sasakyan sa bilis, sa distansya. So dito nakokontrol mo kung ilan yung distansya mo dun sa harapan mo na sasakyan. Ngayon, ang sabi nila, maingay daw ito kapag napapatakan ng ulan. So makikita ko yan next time pagka nag-drive tayo. At dito na ako sa Pampanga. Ayan, pinawash ko kagad yung sasakyan para pag inuwi natin, makita ni Mrs. malinis, di ba? Hindi naman siya masyado madumi pero gusto ko perfect siya pag nakita ni Mrs. Check na matutuwa siya kasi bagay sa kanya to eh. Tsaka gustong-gusto niya yung kulay. Ako gusto ko talaga white pero ang request niya, chiffon ivory. Kaya yan, syempre di ba, ang masusunod talaga yung Mrs. natin. Ayan, malinis na siya. Excited na ako ipakita kay Mrs. Let's go! Sakto. Eto, naipark na rin sa wakas. Dito sa garahe natin itong jeepney. Medyo hindi pa ako sanay i-park siya kasi first time ko siyang ipasok dito. Tabingi pa yung pagkakapark eh, no? Pero at least, dahil maliit lang yung jeepney, isa ito sa reason kung bakit jeepney yung kinuha ko rin. Kasi maliit lang kasya sa natitirang space dito sa garahe ko. Ayan, ganyan siya ngayon. So, nagtira ako ng ganitong space. Tapos, ito yung mga motor ko. Then, may bahay pa ako sa harapan. So, yung Zontes 400 tsaka yung KTM 390, doon ko sila ipapark. Then, pwede pa rin naman yung sasakyan din doon, pero medyo masikip na. So, dito na lang muna yung jeepney. Since mataas naman yung ceiling nito, kahit na meron siyang awning dito, then, nakalip siya ng 2 inches and nagpalit tayo ng gulong, kaya pa rin. Kaya, pinataas ko yung bubong. Mas mataas ito kaysa doon sa isa kong bahay. So, yan. Masaya lang kasi malaki na yung ating laruan. Pakita ko sa inyo. Wait lang. Ayan. Ito yung ating mini jeepney. Diba? Pareho pa sila ng kulay. Two-tone din. Then, yan. Ganyan siya ngayon. Nice, diba? So, yun. Pakita na natin kay Mrs. Nakaka-excite. So, buti. Malinis ulit yung ating sasakyan. Sa camping natin, sa next episode, ito na yung gagamitin natin. So, ang plano ko is all stock. Para makita natin yung kung ano pa yung kulang dito. Which is obvious naman, pero gusto kong ma-experience muna. Tsaka, para before natin siyang iset up, ma-feel natin yung brand new condition para may comparison tayo. By the way, nagbigay nga pala sila ng free window visor and free payong. Pakita ko sa inyo. Ito yung free window visor. So, ito ay nilalagay sa bintana para kapag binuksan mo yung window is hindi diretso papatak dito yung tubig pagka umuulan. From Suzuki mismo ito. Ayan, meron siyang pangalan na Jimny. Ngayon, nagtataka ko, wala namang bukasan ng window to. Meron din siya dito sa likod. Pero hindi ko na ilalagay kasi hindi naman nabubuksan to. So, no need na ng rain visor. Tapos, ito naman yung free payong. Ayun. Sarap ng amoy ng brand new. Ganda, hindi pa makinang oh. Matte pa yung kulay niya. Tapos dito sa likod oh, enough lang yung space para sa
camping gears, grabe. Yun, excited akong i-review para sa inyo, para sa mga nagbabalak ding bumili ng Jimny, may idea kayo. Yun, medyo ginabi tayo, medyo na rush hour tayo, buti hindi tayo inabutan ng coding kasi 4:30 nung nakaalis tayo ng Suzuki branch. So yun lang, so yun lang, masaya lang ako na natupad na yung pangarap natin at ito ay para sa camping contents natin. So sana marami pa tayong ma-discover na lugar at mapagcampingan gamit itong bago nating Jimny. At definitely, isasama natin tong si Mini Jimny. Paki-comment na lang dyan guys kung ano yung pwede nating ipangalan dito. Pwedeng Jimny Reed. So bahala na. Then, isama ko rin kayo sa journey natin sa pagsiset up dito sa ating Jimny para may idea rin yung mga iba pang meron ng ganito at sa mga nagbabalak pa ng ganito. So yun lang, maraming salamat sa oras ninyo. Napakaiksi lang ng video natin. So abangan niyo yan sa next camping natin. Ito ang gagamitin natin. So thank you guys.